Magandang buhay! Maligayang pagdating sa aking channel. Andito na naman si Binibining Linsay para magbahagi sa inyo ng panibagong kaalaman. Sa araw na ito ay magbibigay tuon tayo sa iba't ibang mga konseptong pangwika. Tama, may kinalaman sa konseptong pangwika. Sapagkat bilang pakikiisa sa buwan ng wika, ang magiging talakay o ating paksa ay may kinalaman sa wika, panitikan at iba pang aralin sa Filipino. Kaya naman, simulan na natin ang ating pagtalakay. Meron tayong iba't ibang mga konseptong pangwika sa Filipino at tatalakayin natin ang apat sa mga ito. Simulan natin sa bilingualismo. May ideya ba kayo kung ano ang bilingualismo? Ayan, salamat. Pag sinabi nating bilingualismo, ito ay hindi lamang kakayahang magsalita ng dalawang wika, kundi kakayahang magpalit ng wika ayon sa sitwasyon. Ibig sabihin, ito yung kakayahan ng isang tao na makapaglahad, makapagsalita, makapagsulat sa paraan na kaya niyang umunawa ng dalawang wika. Tinatawag nating bilingual ang isang tao kapag may kakayahan siyang magsalita ng dalawang wika. Halimbawa, si Ana ay nagsalita ng Cebuano or nagsasalita ng Cebuano sa kanilang tahanan, ngunit gumagamit ng Filipino kapag nakipag-usap sa kanyang mga kaklase. So sa bahaging ito, may kita natin na may kakayahan si Ana na magsalita ng Cebuano at Filipino. Matatawag natin siyang bilingual sapagkat nagagamit niya at nauunawaan niya ang wika. Tulad ng sinabi ko kanina, sa iba't ibang sitwasyon. Maaring sa kanilang tahanan, iba yung kanyang ginagamit na wika, gayon din sa paaralan. Maaari rin naman na mahusay siyang gumamit ng Cebuano sa pagsasalita at mahusay siya sa pagsulat o gumagamit siya ng Filipino naman sa pagsulat. Matatawag pa rin natin siyang bilingual. Ngunit matatawag ba natin na bilingual ang isang tao kapag kaya niyang magsalita halimbawa ng Tagalog o Filipino at kaya niyang gumamit ng Korean language, no, o wika sa Korea? So, halimbawa, sinabi niya na anyong, yan. Bilingual na ba siya agad? Hindi, sapagkat hindi sapat na alam lang natin yung pagbate. Dapat marunong tayo gumamit ng wika at marunong tayo umunawa ng kanilang wika. Doon matatawag kang bilingual sapagkat kaya mo magsulat, kaya mo magsalita gamit ang dalawang magkaibang wika. Hindi sapat na alam mo lang yung pagbati nila. Naunawaan po ba? Ayan. So, kung mapapansin natin, dito sa halimbawa natin ay ang Cebuano at Filipino o Tagalog ay parehas na wika na ginagamit sa Pilipinas. Ngunit, magkaiba silang wika, hindi sila dialekto, kaya magiging halimbawa pa rin ito ng bilingualismo. Naunawaan po ba? Hindi ibig sabihin na bilingual ka ay ang alam mo ay wikang banyaga lang at yung wika na meron tayo or Filipino. Sapagkat meron pa tayong iba't ibang wika dito sa ating bansa o mga pangunahing wika. Kaya ang pagkakaroon ng kaalaman sa wika natin dito sa Pilipinas o iba pang wika sa Pilipinas, matuturing ka pa rin na bilingual. Naunawaan po ba? Hindi lang porket marunong ka mag-Filipino tapos marunong ka mag-English, yun lang agad yung halimbawa. Maaari rin sa loob ng isang bansa ay may iba't iba silang wika at matuturing ka pa ring bilingual kapag kaya mong gumamit ng ibang wika na matatagpuan sa iyong sariling bansa. Ayan. Sumunod naman ay ang tinatawag nating multilingualismo. Kung kanina, dalawang magkaibang wika yung kaya mong gamitin at maunawaan, dito naman sa multilingualismo ay pagkakakilala at paggamit ng maraming wika sa isang lipunan na sumasalamin sa iba't ibang kultura ng Pilipinas. Siyempre, hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa mga banyagang wika rin, kakayahan mo rin na gumamit ng iba't ibang wika. Halimbawa, si Carlo ay gumagamit ng Ilocano sa kanilang bahay, Filipino sa pakipag-usap sa mga kaibigan at Ingles sa paggawa ng ulat sa paaralan. Kagaya ng ating binanggit sa bilingualismo, kinakailangan marunong ka umunawa at gumamit ng mga wikang ito. Hindi sapat na alam mo lang yung pagbati. Okay? Ang kaibahan lamang dito sa multilingualismo, mas maraming wika ka na kayang unawain at gamitin sa pasulat man or pasalitang pamamaraan. Sumunod naman na konsepto ay ang tinatawag nating unang wika o kilala natin na mother tongue.
Sa katutubong wika, kilala rin bilang inang wika o unang wika ay ang mga wika o ang wika na natutuhan ng isang tao mula ng kaniyang kapanganakan. Batayan para sa pagkakakilanlang sociolinguistika ang unang wika ng isang tao. Ibig sabihin, ito yung sinusong wika o natutuhan mo simula na ikaw ay isilang. Ito yung wika ng iyong mga magulang. Ito yung wika na iyong nakasanayan. Halimbawa, lumaki si Lisa sa isang pamilyang waray sa Samar. Mula pagkabata ay waray na ang ginagamit niya sa pakipag-usap sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, ang unang wika ni Lisa ay waray, sapagkat ito yung kanyang kinagisnang wika o sinusong wika, sapagkat ito yung ginagamit ng kanyang pamilya. Yan. So, yun po ang ibig sabihin ng unang wika o mother tongue. Siyempre, kung may unang wika, meron tayong tinatawag na ikalawang wika. Ito naman ay tumutukoy sa anumang wika na natutuhan ng mga tao matapos niyang maunawaan ng lubos ang kaniyang wikang kinalakihan o tinatawag na unang wika. Ang pagkakaroon ng ikalawang wika ay maaaring bunga ng pag-aaral o migrasyon. Yan. Nagkakaroon tayo ng ikalawang wika, syempre, halimbawa, kapag ikaw ay pumasok na sa paaralan, meron kang ibang wikang natututuhan. Halimbawa nito, waray ang unang wika ni Lisa, ginamit pa rin natin ang unang halimbawa kanina sa unang wika. Ngunit natutuhan niyang gumamit ng Tagalog nang pumasok siya sa paaralan. Kaya Tagalog ang kaniyang ikalawang wika. Naunawaan na ba kung ano ang pinagkaiba ng una at ikalawang wika? Siyempre, nagkakaroon tayo ng ikalawang wika kapag tayo ay nakikisalamuha sa ibang tao. Isa ring halimbawa nito ay nagkaroon tayo ng migrasyon o paglipat sapagkat tayo ay nakikiisa o kinikilala natin yung wika na mayroon yung ating lipunan na ginagalawan. Siyempre, kung Tagalog yung ginagamit dun sa espesipikong lugar na iyong nilapitan, para kayo magkaunawaan at para maunawaan mo sila, ay kinakailangan mo aralin yung wika na mayroon sila. Kaya naman sa ganung pamamaraan, natututuhan mo yung kanilang wika. Yan. So, tinatawag natin siyang ikalawang wika. Ngunit, binigyan pansin dito na kailangan alam mo at syempre, nauunawaan mo na ng lubos yung unang wika mo. Nang sa gayon ay madali nating maunawaan ang ikalawang wika na ating nais maunawaan o gamitin at pag-aralan. Okay? Yan. So, sa monitor model nga ni Krashen, no? Kinakailangan lubos mong naunawaan ang unang wika mo bago mo maunawaan ang ikalawang wika. Siyempre, kung may unang wika at ikalawang wika, maaari rin ba magkaroon ng ikatlong wika, ikaapat at ikalima? Maaari, no? Sapagkat kung ano yung mga wika na nais nating aralin, natutuhan natin, o bunga pa rin ng migrasyon, ay maaari pa rin nating gamitin. At kaya nagkakaroon po tayo ng ikatlong wika at iba pang mga wika. At may ugnay din natin yun sa pagiging bilingual or multilingual ng isang tao kapag marami na siyang wikang natututuhan. Ayan. So, nawa ay nakapagbigay ako ng maliit man na kaalaman ay bagong kaalaman sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating mga leksyon at lektura tungkol sa wika, panitikan at mga aralin sa Pilipino. Paalam!